So what's up guys, ito na naman no. Nag-convert ako ng diaphragm carb sa Beeperman 150 ko. So sa mga nagbabalak, so hindi nyo siya madaling mapipit no. Ang dami nyong gagamitin. Tulad nito. Yan, tulad nito. Ito 49 mm na ano sa tubo ata sa tubig. Yan. Tapos sa junk shop lang to. Binili ko lang sa junk shop. Tinry ko lang kasi makalawang pa. Papalitan ko din ng mas malinis. So yan. Tsaka radiator hose na 50 mm. Yan. Kasi ipapasok nyo to dito sa radiator hose para maidugtong nyo yung carb. Tulad nito, yung pagitan ng manifold tsaka nito tubo tsaka nitong radiator, yun kasi ang magiging fittings nya. Papakita ko sa inyo guys. So ayan, mapapansin nyo ganyan yung magiging style nya. So makikita nyo kaagad na hindi na mababalik yung pairings dito. Yan, yung pairings dito kasi nakauslito. So tinry ko ditong ilagay sa ilalim, hindi rin pwede. Tinry ko dito, gumagana kaso masyadong mahaba. May delay siya sa pag rev. So ito yung magiging fittings nya. Yan, yung Rider 115 na manifold. Yan. Tapos yung 49 mm na tubong pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito manifold. Tapos ito na-stretch naman siya. Bali dito na sa carb naka ano. Yan. So functional naman, walang delay. So medyo abnormal lang talaga yung minor nya. May in-adjust ko na rin sa jettings, in-adjust ko na rin sa hangin. So ganun talaga, pero ang maganda rito is ano siya, responsive kaagad siya. Yan. So itatry natin paanda rin para marinig nyo rin ano. So functional yan guys. Tapos yung ginamit ko palang kable rito is pang supremo. Yan, yung throttle cable. Pang supremo yan. Wag na wag nyong gagamitin yung pang rider kasi bitin. Sobrang bitin ito nga, bitin pa ng konti eh. Dapat itong nut na to nasa ibabaw. Ginawa ko nasa ilalim na lang kasi nga bitin ng konti. Wala nang clearance yan oh. Ayan oh. Kunting galaw lang. Kung naririnig nyo yung nalagatik. Oh, ayan oh. Ayan oh. Oh. Walang clearance, walang ano yan. Basta try natin, panda rin. Ayan.